Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, kung mapapansin natin, medyo late na rin ako nakapag-devotion for today since marami lang ako naging commitment kanina. Every Sunday may ROTC kami and super dami naming tasking kanina, lalo na midterm exam week kasi. And also, ayun nga, meron din kaming gathering sa church every Sunday. But then again, by God's grace, di ba, hindi natin nakakalimutan, and lagi pa rin tayo nakakapaglaan ng time for our daily devotion. So, today is yung last installment natin ng ating series, which is Renewal and Transformation in Christ. So, our last topic for this series is the New Covenant, Obedient Heart, or God gave us an obedient heart. And in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Ezekiel chapter 36 verse 26. In New International Version, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. In Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. So, sinasabi nga dito sa Bible verse natin, di ba yung topic natin, a new covenant. So, ibig sabihin, panibagong kasunduan. Kasunduan wherein bibigyan tayo ng ating Panginoon ng panibagong puso at espiritu. Yung pusong masunurin at hindi masuwayin. Yung pusong marunong magpakumbaba na sumusunod sa lahat ng utos at kasunduan na nakalatag sa harap natin, di ba? Yung mga utos ng ating Panginoon, di ba? Yung mga dapat nating sundin. So, ayun yung puso na, panibagong puso na ipagkakaloob niya sa atin. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. So, number 1, God's new covenant means giving us a new heart. So, ito nga yung nabanggit ko kanina. A new covenant, panibagong kasunduan. So, sinasabi rito na ang panibagong kasunduang ipinagkaloob sa atin ng Diyos or inilalatag sa atin ng Diyos, Ama, is yung pagkakaloob niya sa atin ng panibagong puso. Yung pusong masunurin at hindi masuwayin, gaya nga na nabanggit sa ating Bible verse. And number 2, God's law is written in our hearts through the Holy Spirit. So, ang mga batas or yung commandments na nagmula kay Lord God, kay God the Father, is written daw sa ating mga puso, nakatatak sa ating mga puso, di ba? So, those are carved, kumbaga, sa ating mga puso through the Holy Spirit. So, ito yung gusto ni Lord God na ma-utilize natin, yung panibagong puso na pinagkaloob niya sa atin, which is yung pure and masunurin and hindi masuwayin. Yung alam na alam mismo ng puso natin kung kailan at ano ang dapat natin sundin, di ba? Yung hindi tayo nag-aalinlangan and such. Number 3, and ayun nga, number 3, God saved us by grace and made us obedient by grace. So, it is always His grace that has saved us, still saving us, and will save us. So, all glory, kaya nga sinasabi, diba, all glory belongs to Him. Kasi nga, siya yung nagligtas sa atin, yung grace niya, He saved us by His grace sa mga kasalanan natin. And dahil pa sa grace na yon, yung grace ni God the Father, kaya niya tayo magbibigyan ng panibagong puso. Yung pusong busilak, pure and masunurin. And ayun din nga, yung maglilid sa atin para sumunod na sumunod sa mga kautusan through the Holy Spirit na rin. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, ask God for a new and obedient heart. Number 2, listen and obey the voice of the Holy Spirit. And number 3, believe that we are saved by grace and made obedient by grace. So, by now, we should be able to reflect
the reason as to why it is important to know that in the new covenant, God's grace has given us an obedient heart.